Ito ang view kapag araw at ito naman ang view kapag gabi, madaling araw. So nakikita nyo ba yung nakikita ko ngayon? Yung kulay puti na yan na lumilipad-lipad. Yan. Yan yung sinasabi ng mga sidekick. Tapos yung mga paranormal expert. Yung mga yung nag-e-explore. Mahilig kasi ako manood dyan sa YouTube eh. So, dati kasi hindi naman ako napapaniwala sa mga ganyan until na ikaw na mismo maka-experience. Kasi dati ang iniisip ko ng gawa-gawa lang hanggang sa kasi ako naman ay to see is to believe. Hanggang sa ako na mismo nakapag-experience ng mga bagay na hindi natin napapaniwalaan. Sa mga hindi naka-experience, alam ko kung kagaya ko rin kayo na hindi naniniwala. So ako, mayroon akong paniwalang half, paniwalang hindi. Although na kahit ako'y naka-experience na. Pero may mga bagay pa na parang may doubt pa rin ako. Ayan, ganyan. So ito yung nakita ko ng madaling araw. Simula nung nagpalagay ako ng CCTV. Ayan, may maliliit. Nakita niyo yung maliliit na lumilipad din na kulay puti. Yan yung nakikita ko sa sa YouTube. Yan lang. Pero itong ito yung mahaba na yan na kulay puti. First time ko nakakita ng ganyan. Kahit sa YouTube, sa mga napapanood ko, wala pa ako nakitang ganyan laki. So, ang iniisip ko nito is, yung family ko lang na syempre, nasa kabilang daigdig na, kumbaga. Ang inisip ko, sina mama, papa, tsaka mga kapatid ni tatay na nauna na Kasi may kwento ako rito. Last Friday, October 17 ng gabi, na naginip ako. Ito na naman, nagpapanaginip naman si mama ko, nagparamdam na naman. Na naginip ako na ako'y nagbakasyon. At nandun si mama at saka yung tita ko, yung bunso nila, si Auntie Bing. So, habang kami nag-uusap, basta yung natandaan ko lang, yung iba hindi ko natandaan eh, ibang salita na pinag-usapan namin. Ang natandaan ko yung panghuli bago ako nagising. Sabi ng mama ko, sabi ko, babalik na ako sa trabaho ko nga. Sabi niya sa akin, huwag ka nang bumalik, dito ka na mamirme, dito ka na mag-stay, sabi ng ganon. Ilonggo yun, pero Tagalog yun. Siyempre, may mga friend akong Tagalog. Dito ka na magstay, sabi ko. Ang sagot ko sa kanya, mama, hindi pwede kasi may kontrata ako. Pero yung mukha ng mama ko is parang malungkot. Sabi ko, wag ka na maglungkot kasi pagkatapos ng kontrata ko, yun na lang. Kasi hindi ako pwedeng hindi bumalik dahil nakakontrata nga ako. Yan lang ang end nung aking naalala sa aking panaginip. Tapos yung nagising ako para magwiwi. Yan. Madaling araw din yun, bandang bago mag-alas 3. Pero ito nung Tuesday, ayan, October 21, so ilang days lang ang pagitan, 3 days. 3 days before na naginip ako, before nangyari to, yan. 3 days after na naginip ako, ito nangyari na chinek ko yung aking CCTV. Ang CCTV ko kasi is 24/7 na naka-on lang sa cellphone ko. So pag tutulog na ako, naka-stay na siya dun sa charger niya. So hindi ko alam kung bakit every madaling araw talaga, 2 to 3 a.m. nagigising talaga ako. Hindi ko alam kung bakit. Minsan may time hindi naman ako nawiwiwi, kaya ang ginagawa ko niyan, nunood na lang ako ng YouTube habang nakatingin sa aking CCTV. May time na wiwiwi ako. Ito yung time ng Tuesday lang, ng madaling araw, alas 2, na nagwiwi ako. Chinek ko muna siya kasi tuwing tatayo ako sa bed ko is nakatingin na kaagad ako. Basta pagdilat ng mata ko, titingin ako dun sa phone ko na sa CCTV. So wala ako nakita, plain lang. Tapos nung pagbalik ko galing wiwi, ito na yung nakita ko. Yan yung lumilipad-lipad na. Yan siya. So ito yung sinasabi ng mga psychic, 'di ba, na orbs, yung mga kaluluwa, ghost, yan. Kasi mga nakikita ko lang yung maliliit lang eh. Ito yung pinakamalaki, hindi ko pa yung nakita sa tanang buhay ko. This time na. Dati hindi naman ako naniniwala. Kasi ako yung tipo na to see is to believe. So until na ako na mismo naka-experience,
yung tinatawag na doppelgangers, yan. 2 beses ko yan experience. Tapos yung mga tubig na tumutulo na galing sa bag na wala namang nakalagay na ano doon, lagayan, puro papel naman ang laman, mga ganyan, yung iniisip mo na hindi nangyayari, yung parang hindi ka panipaniwala, mga ganyang bagay. Tapos yung mga naramdaman, yung mga merong kagaya sa amin dito, yung gripo bigla na lang nagbubukas na hindi mo na naman nabubuksan kasi yung bagong paggawa namin na may distilled water, talagang ikiklik mo siya, ibababa mo yung ano niya, yung on and off niya para ma-open yung tubig. Pero impossible kasi maano siya siyempre bago, hindi pa siya naka-loose ba, hindi yung ano pa siya, masikip pa. So, yung pangalawang beses ko nakunan ko na talaga siya. Kaso hindi ko nakunan yung pagbaba nung ano niya. Yung sa may control niya, hindi ko nakuhanan. Yung pagkarinig ko kasi ng click, kasi siyempre second time na nangyari na nakahanda na ako na i-video ko siya. So, narinig ko yung click. Wala na. Yun na. Nakababa na siya. Tulo na lang na videohan ko. Pero, kasi di ba yung mga tao, kailangan nila may resibo para maniwala. Ako din, ganun din naman ako. Kahit may resibo nga minsan, di ako naniniwala. Pero ito talaga as in, totoong nangyayari. Merong mga bagay na hindi natin mapapaniwalaan, pero yung totoong nangyari, ang maniniwala lang yung mga taong naka-experience. Pero pag walang kang experience, siyempre parang ako din dati, hindi naniniwala, ganun lang.